Hallelujah. Amang banal, oh hallelujah. Father God, maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Panginoon, na muli mong tinipon ang bawat isa sa amin. Patuloy ka nga pong mangusap, O Diyos. Patuloy mo kaming i-sanctify, i-purify, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isip sa mga oras na to na maituon namin sa iyo, Ama. Mangusap ka sa aming mga buhay. Maitanim, Panginoon, sa pinakamatabang lupa, Panginoon, ang aming mga pag-uusapan sa oras na to. Hayaan mo, Panginoon, Lord, na makapagpahinga ang bawat isa sa presensya mo sa mga oras na to. At ang banal na Espiritu, Panginoon, ang maghari sa amin. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos. Purihin at dakilain ka. Itago mo lang ako sa iyong likuran. Ikaw ang maglangis sa aking mga labi, Panginoon. Patuloy na maparangalan ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay, O Diyos. Patuloy kang mangusap sa pamamagitan ng iyong mga salita, Ama. Purihin at dakalain ang iyong pangalan, O Diyos. Dakila at banal na Ama sa langit. Hallelujah. In Jesus' name, ito po ang aming samot dalangin sa iyo, O God. Amen. Ayan, so, glory to God. Tayo po ay dumako, ang ating pag-aaralan ay nasa Matthew po, Matthew 25, 1 hanggang 13. Ito ay tungkol sa talinghaga ng 10 dalaga. Amen. So, ang pamagat po ng ating mensahe is dry oil. Okay, so kayo yung nandito, kayo po yung tinawag na makapakinig. Amen. So, tayong lahat dito, masabi ko man na kayo, ako na po yung una na binabaan ng Panginoon ang mensaheng ito. So, kung meron po kayo dyan, kayo po ang magbasa sa Matthew 5, 1 hanggang 13 ng malinaw po at yung may katarungan na pagbabasa. Amen. Matthew po 25, 1 hanggang 13. Pa-unmute po kung pwede niyong basahin. Ano yun sis? Matthew 25 ate. 25 verse 1 hanggang 13. 13 or 30. Ayan. 13 ate. 1 hanggang 13 lang po. Sige, ito. May magbabasa na po. Ay, Ate Billy din na ata. Ano na? May magbabasa na po. Sige po ate Nori J, basahin niyo na po. Ate Christy. Sige po, muli basahin po natin. Amen, verse 1 po. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit, ng hating gabi, nang may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan.
Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ng mga matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga, "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami," pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man." Amen po, sis. Amen. Praise the Lord. So, glory to God po, Maraming salamat po sa pagbabasa. Pakimute po, Ate Pab. So, purihin po ang Panginoon. So, makikita natin dun sa mensahe po, sa umpisa pa lang, makikita nyo doon, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. So, may 10 dalaga, no? So, hindi siya, dahil ito'y talinhaga, hindi ito talaga direct na sinasabi na na ito ay about sa ikakasal na babae. So, kaya siya talinhaga, parabola ng Panginoon. Sabi nga niya, makakaunawa ang makakaunawa. So, ito yung binibigay sa atin ng Panginoon sa mga oras na to, na ipaunawa yung mensahe na to sa bawat isa sa atin. No? Inahilimbawa niya sa 10 dalaga, no po, na lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. So, ibig sabihin, lumabas sila, no? Bawat isa'y may dalang ilawan. May dala silang ilawan sa pagkabasa po nito kanina, no? May nakita nyo doon na mamaya po sasabihin ko sa inyo. Okay? Sabi niya dito, bawat isa ay may dalang ilawan. So, dito po sa talinghaga na ito, na 10 dalaga, sa English po ay the term 10 virgin. No? Ibig sabihin, pure sila, virgin sila. Okay? Ito po ay sinasabi na hindi ito katulad ng iba na sinasabi, ito yung mananampalataya at hindi mananampalataya. Hindi yun ganon. Ito po ay parehong mananampalataya. Itong virgin na to, pareho silang mananampalataya. 10 sila na pare-parehong mananampalataya na nakikita natin sa loob ng church. No? Hindi po siya hindi mananampalataya o mananampalataya. Hindi. Nasa loob sila ng church. Ang pagkakaiba lang po nilang dalawa. Ang 5, hangal, no? Sa English po, fool. Ang pangalawa, 'di ba? Wise, matalino. So, yun lang yung pangkat nila. 5, no? Bakit 5? Ang 5 po, ang number 5 ay nagre-represent ng grace. Okay? Prophetic number po ang grace. Okay? So, ang 10 virgin, ang 10 po, ang prophetic ng 10 ay completion. No? Completion. No? Yung pagtatapos, complete. Amen? So, ang 5 ay grace. Okay? Yan po ang prophetic number po ng numbers. Okay? So, yung 5, sabi niya doon, sa kanila ay hangal, ang 5 ay matatalino. Sa purihin ng Panginoon, ang hangal daw po ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Amen. So dito, makikita natin na may mga mananampalataya, na mananampalataya sila, pero hindi sila ganun ka wisdom, ganun ka knowledge. So dito po, sa 10 virgin na to, nagre-represent po ang lampara, ang lamp, ang ilawan ng body, katawan. Kung may mga papel kayo, magsulat po kayo kasi hindi natin alam kung kailan to, hindi ko rin po alam kung, so, yung body niya, yun yung nagre-represent ng lampara. Amen? Yung oil po, nagre-represent siya, yung langis nagre-represent siya
ng kapangyarihan, power. Na po, power ang nagre-represent ang oil ng power at ang fire po, ang apoy, nagre-represent ng spirit. Amen? So dito po, sinasabi dito, sa pinag-uusapan natin, ano po, hindi ko na siya babasahin sa inyo dahil binasa naman na po at alam nyo, o kaya pumunta kayo sa kwento na yon at pumunta din kayo sa English na kwento niya, na po, para malaman natin. So makikita nyo doon, no, yung representation ng Panginoon sa 10 virgin na to, ito yung 10 na mananampalataya na nasa loob ng isang church. Ulitin ko kasi kapapasok lang ni Ate Ronaline. So, sa 10 po na yon, nagre-represent siya, no, ng nasa loob ng church. Walang hindi mananampalataya dito. Lahat ay puro okay ang kanilang gawa external, no? Wala kang makikita na hindi maganda kasi they are virgin. Externally, okay sila. Maayos sila. No? Maayos sila makitungo, maayos sila sa mata, maayos sila kasi virgin sila. Amen? So, dito po, ano, Ate Ronaline, ang fire po, nagre-represent ng spirit. Okay? Yung apoy, nagre-represent ng espiritu. Ang lampara, nagre-represent ng body, katawan. At ang oil po, nagre-represent ng power. Amen? So, paano ba natin nakuha yung power? Papaunawa ko lang po sa inyo, yung lampara na yun, kung paano nila nakuha yung kapangyarihan. So, sabi po sa John 1:12 and 13, ano po yung sabi? Pakibasa nga po. John 1:12 and 13. Juan 1:12 and 13. Juan 1 po, 12 hanggang 13. Welcome po, Ate Rachel. Pakimute na lang po yung mic, ano? Para po marinig natin. Nasa 10 virgin po tayo ng talinghaga sa Matthew 25. Meron po ba nakakita? John 1:12 at 13. Hello po, amen po sis. Sabi po dito sa John 1, verse 12 to 13 po. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po sis. Amen. So, hindi dahil sinilang sila sa kagagawan ng tao, kundi dahil sa will ng Lord. Malinaw po yun, ano? I-take down note po nyo po. Diyan natin nakukuha yung kapangyarihan natin. Tayo, binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng tumanggap. Tayo ay tinawag na anak ng Diyos. Yung power po ng oil, galing po sa Kanya. Okay? Sa Panginoon galing yung oil, yung langis. Amen? So dito, tinasabi sa atin na maraming born again, no? Maraming mga kababaihan, maraming mga lalaki, maraming mananampalataya, no po? Ang dala-dala po natin yung mensahe ng Panginoon. Kaya nga tayo nagsishare ng gospel, di ba? No po? Yung bawat isa sa atin, nakakarinig po tayo. At itong salita, yung word, ang nagbibigay sa atin ng transformation. Amen? Kaya lang, no? Ang sabi dito sa mensahe sa atin, kaya lang, no? Minsan, yung ibang mananampalataya, nawawala daw po sila sa church. Amen? Nawawala sila sa church kasi may mga tao at mananampalataya na ang gusto na lang nilang marinig ay yung mga bagay na gusto lang nilang marinig ng tenga nila. Yung nakakatikil sa tenga nila. Pag mga rebuking na ang naririnig nila, ayaw na nila itong marinig. No? Ayaw nila na nasasaktan sila, kaya mas pinipili nila na umalis na lang sa church. No? Kasi hindi nakaaya-aya yung kanilang naririnig sa tenga nila. No? Amen. At minsan po ganun tayong mga mananampalataya. Even sa mga leaders natin, sa mga mentors natin, sa mga spiritual na parent natin. No po? Kailangan nating maintindihan po na ginagamit sila at kinakasangkapan ng mga bibig nila ng Panginoon. Minsan naman,
madalas sa loob ng church, na po, kahit hindi mo calling, pilit mong inaabot. May mga wrong calling, no? Wrong calling na nasa loob ng mananampalataya, hindi ka naman tinawag na pastor, pinipilit mong maging pastor, ang kapanawagan sa'yo, teacher. Hindi ka naman tinawag na teacher, gusto mong maabot yung trabaho ng pastor. Okay? Kaya, gusto mong maging pastor, pero ang kapanawagan mo, prophet. No? Yung propeta, apostoles, teacher, evangelist, minsan hinahangad nila yung mga bagay na hindi ka panawagan sa kanila. Yung wrong calling na inaabot. Pero iba naman ang tinatawag sa inyo ng Panginoon. Ikaw at sa akin. No? Minsan po, may desire tayo na ganun. Pero gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon that the word is not equal to everyone. No? Hindi lahat ng salita na naririnig mo o hindi lahat ng pagtawag na salita rin ng Diyos naririnig mo, sometimes hindi yun yung kapanawagan mo o nagkakaroon ka ng mistake sa pagkadinig mo kung saan ka tinawag ng Panginoon. Kaya dapat tayo maging sigurado din para maging matalino tayo. Amen? Hindi kasi lahat ng word, for example ako, tsaka yung word na pinapahayag mo, halimbawa yung pagtuturo, may mga tao na tinawag sila na magturo. Halimbawa ako, tinawag ako sa magturo, ang tinuturo ko is repent. Mag-repent kayo. For example, tinawag naman si Pastor Randy, ang sinasabi sa kanya, umibig kayo, magmahal kayo. 'Di ba? May kanya-kanyang mensahe ang Panginoon na ibinibigay sa bawat isa. Amen? Ang message, ito yung magi-empower sa'yo at sa akin. Amen? Ito yung magbibigay ng kapangyarihan sa atin at sa'yo. Sometimes po, nami-miss natin, napiling natin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin, ang prayer. Okay? Kaya ang ginagawa ng ibang mananampalataya, nag-i-spend sila ng more sa prayer kesa sa word. Amen? Which is mali. Hindi po ang prayer ang nakakapagpabago sa tao. Dapat matandaan ninyo at lagi daw nating maalala na ang salita ng Diyos ang nagkakapagpabago sa tao, hindi ang prayer. Ang prayer ay communication natin, exchange natin yan sa Lord. Amen? Minsan pinagpapalit nyo, meron sa inyo dito na hindi na kayo halos nakakapagbasa ng Bible, okay na sa inyong makinig. Wala kayong daily communication sa Lord na sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay na sa inyo na nakikinig lang kayo, at piling ninyo, okay na sa inyo na nagdadasal lang kayo. Amen? Okay na sa inyo yun. Pero hindi. Hindi ang panalangin ang nakakapag-transform sa tao, kundi ang salita. Kaya nga nung nabubuhay si Jesus Christ, sabi niya, makikinig ang may pandinig. Amen? Kasi yung may pandinig ang makakarinig ng pinapahayag ng Panginoon na salita niya habang siya ay nangangaral sa mga tao nung panahon na nabubuhay pa si Jesus Christ. Hindi ang panalangin ang nakakapag-transform sa kanila, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Diba? Kaya tayo ngayon, na tayo po, pwede tayong mapahamak dahil mas pinagpapalit ninyo ang panalangin kesa sa salita. Amen? Kaya mamaya po, ipapaunawa ko sa inyo kung bakit. Sometimes you are telling to yourself that prayer is everything. No, it's not everything. Hindi po ang prayer ang everything. Okay? Dahil maraming nananalangin. Maraming nananalangin, marami pong sumasamba, marami ding nagpa-fasting. Amen? Pero iba yung Diyos nila. So, hindi natin pwedeng sabihin prayer is everything. Unless sabihin natin prayer po, ay nagiging effective lang kung sino ang Diyos na tumutugon sa prayer mo. Kaya siya nagiging effective. Amen? Kasi maraming nagdadasal. Muslim nagdadasal. Mga Chinese nagdadasal. Mas magaling pa nga mag-fasting ang mga Muslim kaysa sa atin eh. 'Di ba? Pero hindi nila nakukuha doon yung kapangyarihan. Amen? Dahil tayo po, nakukuha natin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Panginoon. Amen? Siya po ang nagbibigay.
No? Ang oil ay power, hindi to anointing. Hindi to anointing. Ano po? Nakatulad ng sinasabi ng iba. Dito sa pagpapahayag ng Panginoon sa atin ngayon, itinuturo niya na ang oil ay kapangyarihan, it's not anointing. Kasi, even devil is anointed. Even si Satan, anointed din siya. Amen? So, yung kapangyarihan po na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, ay nagmumula po sa Kanya. No, kaya nga mababasa niyo diyan sa 10 virgin, dun sa dulo pag sinabi niya, kumuha ka ulit sa nagbigay. So ibig sabihin hindi sa kanila galing, no? Galing yung oil, galing yung langis. Hindi po sa kanila galing. May nagbigay sa kanila ng lampara. 'Di ba? Kaya nga nung nakikihati sa dulo yung babae, hindi siya binigyan nung isa kasi darating na bride. Amen? Hindi siya binigyan. Sabi niya, hindi kita pwede kasi hindi magiging sapat to sa ating dalawa. Amen? Kumuha ka ulit. No? Bumili ka. Sabi niya, bumili ka. No? So, ibig sabihin, yung oil na yon may cost. 'Di ba? May nagbayad ng oil na yon. May nagbigay. Amen? No po? May halaga yung oil na binibigay sa kanila. No po? Hindi po siya, may nagbayad. Ano po? So, purihin ng Panginoon sa wisdom na pinagkakaloob niya sa atin. Yun po, ito yung issue sa loob ng church. No? Ito po yung issue na nangyayari sa loob ng church na napakaseryoso, sabi ng Panginoon. Yun po yung pinapaunawa sa atin na napakalaki ng problema ng loob ng church ngayon. Na po, kasi how many, 'di ba, sa lahat ng mananampalataya, ilan ang nakikita nyo na foolish, na mangmang, na hangal? 'Di ba? Ilang foolish lamb na walang langis ang nakikita nyo sa church? 'Di ba? Ilang mga lampara ang nakikita nyo na walang ilaw? Oo, sinasabi nila daw na mananampalataya sila, pero hindi mo nakikita ang liwanag nila. 'Di ba? Minsan, ang kasalanan daw nating mga mananampalataya sa Panginoon, kahit sinasabi niya na magaling na tayo, hindi natin tinatanggap. It is a sin. Kasalanan po sa Kanya yon. Amen? Kapag tayo ay nagkakaroon ng takot, no, kapag tayo ay nasasaktan, na ba, at nagkakaroon tayo ng takot, at sinabi niya, 'di ba, na ginagamot niya ang mga sorrow natin, pero hindi tayo naniniwala. Kaya tayo nagkakaroon ng anxiety at depression. Sa ganung paraan, nagkakasala tayo sa Kanya na hindi natin namamalayan. Kasi bakit? Hindi nagiging effective yung word sa atin, hindi nagmamanifest yung salita ng Panginoon sa atin. Kasi hindi tayo nagkakaroon ng totoong spending time, kaya hindi siya naitatanim sa matabang lupa. Kinatatamara ng pagbabasa ng Biblia. Na ang totoo, ang nakakapagpabago sa tao, ang Bible. Na po, ang salita ng Diyos ang nakakapagpabago po sa tao. Ang salita ng Diyos ang nakakapag-transform po sa atin. Na po? So dito, sa kwento na to, makikita natin, they look for God. 'Di ba? Itong mananampalataya na to, hinahanap nila ang Diyos kasi inaantay nila eh. 'Di ba? Ibig sabihin yung second coming ng Panginoon, sabi niya nga ito yung picture ng magiging pagdating ng kaharian. 'Di ba? Yan yung first verse natin. So itong mga 10 virgin na to, amen, itong 10 virgin na to, inaantay nila yung kaharian ng Diyos. No? Dahil sa talanghaga ng Panginoon. So, ibig sabihin, inaantay nila yung pagdating ng Panginoon. At tayo yun ngayon. Tayo yun, dahil ito ay New Testament. Tayo yung nag-aantay ngayon ng kaharian ng Panginoon. Kaya ito, pinapahiwatig sa atin ng Panginoon, pinapaunawa sa atin ng Panginoon ang mensahe na to sa atin. Kasi baka maging katulad nila tayo nang hindi natin namamalayan. Na po? So makikita natin, they are good external, mabuti sila sa tao, 'di ba? Wala kang makikitang kapintasan sa kanila, 'di ba? Pero alam niyo po, sa loob ng church daw, ano po? Something is missing. No? May nawawala sa loob ng church. Madalas nagpapasalamat na lang daw ang mga tao sa mga external na nakikita ng mga mata ninyo. Amen? No? Ikaw at ako, na-meditate ko na kasi to, kaya sa inyo ko naman siya imemensahe. No, sa akin po, ako pong unang nag-receive ng mensahe at revelasyon ng Panginoon. Kaya sa inyo ko po ibababa. No? Sa loob po ng church. Amen?
kung saan inahayag ang salita ng Panginoon, nakukulangan po ang Panginoon tuwing nakikita niya. Kasi minsan, madalas, nagpapasalamat na lang daw tayo sa mga bagay na nakikita natin. Sa mga bagay na nakikita ng mata. Amen? So, kadalasan daw po, sa mga tao na nasa loob ng church, yung kanilang langis nadadagdagan ng tubig. No? Ano po yung mga tubig na yon na naidadagdag sa langis nila? Kaya ang nangyayari sa kanilang lampara, nagkakaandap-andap. No, yung parang mamamatay na hindi naghihingalo yung ilaw nila. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko sa inyo, yung ilaw espiritu. Nagsisimbolo siya ng espiritu. Amen? Kaya paandap-andap. Ano yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo, 'di ba, ng ilaw na paandap-andap, no? Nagkakaroon ng tubig, nahahaluan ng tubig yung langis. Dahil sa pakikinig natin sa mga chismis, sa gossip ng ibang tao. Yung pagiging puro natin, 'di ba? Nakakapakinig na tayo ng gossip ng mga chismisan, 'di ba? Yes, anak tayo ng Diyos, pero bakit nakikiisa pa rin daw tayo sa chismisan sa mundong ito? No? Yes, nasa loob tayo ng church. Bakit may mga drama pa rin sa loob ng church? No po, nalulungkot ang Panginoon. Bakit may kritisismo sa loob ng church, nagpapaligsahan? 'Di ba? Nag-aawayan, nagkakagatan, nagsasalita sa likod ng bawat isa. Amen? Mananampalataya. Itong 10 virgin na to, lahat to mananampalataya. Amen? Kaya tayo po ang pinag-uusapan, hindi pinag-uusapan ng di mananampalataya. Nag-i-spend ng time sa panonood. Nauubos ang oras sa panonood nang wala namang halaga. Amen? Nauubos yung oras natin na hindi nagagamit natin yung oras natin wrongly. No? Diba po? Hindi ko sinasabi, hindi niya sinasabi dito na ang lampara hindi nagkakasala. No? Kasi, totoong ang lampara nagkakasala. Ang lampara sumisimbolo ng katawan ng tao. Ikaw at ako. Diba? Pero, ang lampara, diba? Kapag nagkaroon ng kasalanan ang lampara, hindi ibig sabihin makasalanan ang oil. Tama? Diba? Kapag nagkakasala daw ang lampara, ang katawan ng tao, hindi ibig sabihin makasalanan ang oil. Amen? Kaya, actually, ang oil, di ba, he don't care. No? Kasi, hindi ibig sabihin, sinasabi niya dito sa atin na magkasala na tayo. Pero, hindi mo siya maisasama sa pagkakasala mo. Hindi mo siya pwedeng sisihin sa pagkakasalang ginawa mo kasi ikaw nagdesisyon nun. Kasi even without you, kaya niyang mag-ilaw. Even without you, kayang mag-ilaw ng oil na po, kahit nasa ibabaw siya ng tubig. Diba? Kahit isama mo siya sa tubig, mag-iilaw ako ng kahit walang lampara. Pero dahil mahal ka ng Diyos, diba? Dahil mahal tayo ng Panginoon, sinasama niya tayo. At ganun tayo mapalad. Ang Espiritu pwedeng mag-ilaw kahit wala ka. Dahil sa Kanyang galing ang greatest light. Sa Kanya galing ang kapangyarihan. Kaya kahit isama mo pa siya sa tubig, hindi mo siya pwedeng marumihan. Hindi mo pwedeng marumihan ang oil dahil mangingibabaw pa rin siya sa tubig. Kung paanong lumakad si Jesus Christ sa ibabaw ng tubig, mangingibabaw ang langis sa tubig. Hindi niya siya pwedeng isama sa gawa nating madudumi. Dahil tayo ang nagdumi ng lampara natin. Kaya minsan, di ba, naiisip ko nga, no? Kahit cartoons lang siya, yung nililinis, yung kinikinis na lampara, then lumalabas yung genie. 'Di ba? Ganun tayo. Nililinis tayo ng Panginoon. Nililinis tayo. Hinuhubog tayo ng tao, ng Diyos. Amen? Kasi bakit? Tayo yung vessel. Hindi ibig sabihin, hindi siya nagkakasala, wala na siyang pakialam sa lampara. Amen? Pero kailangan nating maisip bilang mananampalataya na kailangan natin ng oil, kailangan natin ng ilaw para mag-ilaw tayo. Amen? Kaya nga,
minsan tayo sa loob daw po ng church, no? Kahit na wala sa church, no? Kapwa mananampalataya. Huwag tayong magkakagatan. And never mong iko-condemn. Huwag mong iko-condemn. Hanggat buhay pa ang tao, huwag mo siyang iko-condemn. Kasi you never know kung kailan pwedeng mag-ilaw yung kanyang lampara. Pero mag-ingat tayo. Kasi pwedeng dumating na siya, 'di ba? Na walang ilaw yung lampara natin o aandap-andap tayo. Kaya ang mangyayari sa atin, 'di ba? Dahil wala tayong ilaw, nadadatnan niya. Dahil naubos ang langis, ang kapangyarihan na nagmula sa kanya. Hindi ngayon, pag naubos yung langis, hindi na tayo makikita yung ilaw mo. Amen? Kasi sa Proverbs sinabi, ikaw daw ay lampara dito sa mundo. 'Di ba? Sa Matthew, tinawag din tayong ilaw at sin. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag mo itago sa ilalim ng lamesa kasi hindi niya makikita. Walang ilaw na tinatago sa ilalim ng lamesa. Walang lampara na tinatago sa ilalim ng lamesa. Amen? Kaya napakahalaga po ng pinag-aaralan natin kasi ito, calling to, panggigising to sa bawat isa. Bakit kayo lang yung pinili? Kasi hindi ko alam kung maintindihan ako ng iba. Hindi ko alam kung maintindihan nila yung sinasabi ko. At least kayo, medyo matagal na sa pananampalataya, nag-aaral kayo. Alam ninyo kung ano yung sinasabi dito. At ito yung panawagan sa ating lahat. Ngayon, tuturuan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng binaba niyang mensahe kung paano natin malalaman na nagiging dry na yung oil. Paano mo malalaman na wala ka na palang langis? Amen? Napakahalaga na malaman mo na natutuyo na pala yung oil mo. Number 1. No po? Ang greatest sign po na napupuno na, natutuyo na, no? How do you know you don't have oil? O nagda-dry na, delikado na yung oil mo ng lampara mo. Okay? Yang katawan mo, wala na palang kapangyarihan, na wala ng power. Paano mo malalaman? Una po, palagi kang takot. Palagi kang may takot. You have the greatest sign of fear. Palagi kang may takot. Takot ka sa lahat ng nangyayari. No? May sakuna, takot ka. Sa buhay mo, kinabukasan, takot ka. Lagi ka nalang takot. Anong kakainin ko bukas? Anong mangyayari sa amin bukas? Anong mangyayari sa pamilya ko? Amen? Di ba po? Meron kang spirit of fear. Amen? Na tumatalo sa'yo. Purihin ang Panginoon. Ano po? Ito yung sign, ito yung unang sign na dapat pala wala tayong takot. Kasi binigyan daw tayo ng Diyos ng espiritu, hindi ng espiritu ng takot, kundi pag-ibig, kapangyarihan, at disiplina sa sarili o sound of mind. Amen? Yun po yung binigay sa atin ng Panginoon. That is verse. Verse po yung sinasabi ko na yun sa inyo. Amen? So nakita nyo dito, nung natulog yung mga, sa binasa ni Ate Jane, no? Punta ka po kayo sa Matthew 25. Bulay-bulayin nyo doon. Amen? Natulog sila ng confident, tama? 'Di ba? Yung mga virgin, no fear. Wala silang takot nung natutulog sila. Walang issue sa pagtulog nila. Amen? Dahil nakasindi yung kanilang lampara. May ilaw, may langis. Amen? So, hindi sila natatakot. Yung 5 virgin, 'di ba? Yung 5 virgin na hangal, I think ito yung mga hangal na tinutukoy ng Panginoon, na lahat sila natutulog ng may kapayapaan. Wala namang issue nung natutulog sila. 'Di ba? Pero, dahil alam nila, ng moment na yon, umaapoy yung kanilang ilaw. Nung moment na yon, hindi nila namamalayan, amen, na nagko-consume pala sila ng oil na hindi naman dapat nila kailangan i-consume. Amen? Hindi nila pala nako-consume yung fire ng proper way. Naintindihan nyo po? No? Dapat pala, bilang matalinong mananampalataya, kailangan nag-aapoy ka sa tamang paraan, sa tamang lugar. Amen? No?
Doon ka dapat mag-apoy. Doon mo dapat sinisindihan yung apoy mo. Kasi daw, karamihan po ng mananampalataya sa atin, hindi natin nagagamit ng tama ang ating mga ilawan. No po? Kaya, dito, pinapaalalahanan tayo bilang isang matalinong virgin, bilang matalinong mananampalataya. Amen? Dapat po, tayo, no po, nagsasalita tayo. Pag tayo nagsasalita, siguraduhin mo na nagsasalita ka sa tamang tao. Siguraduhin mo na ang kinakausap mo, mga tamang tao, na hindi nila iko-consume lang. Huwag mo iko-consume yung mga salita mo na makabuluhan sa mga wrong people. Kasi habang nagsasalita ka, nagbo-burn, di ba? Nakukonsume mo yung oil. Nakukonsume mo yung salita. Ang tanong, tamang tao ba'y pinagsasalitaan mo? Amen? Or maybe, minsan, nagsishare ka, di ba sabi nga ng Panginoon, huwag mong itapon ang perla sa baboy at aso. Kasi dudungisan lang nila. Di ba? Kailangan magkaroon ka ng discernment. Tamang tao ba itong pinagsisharean mo ng gospel? Di ba? Karapat dapat ba sila mashare ng gospel? Kaya ang nangyari sa'yo, salita ka ng salita, hindi nila pinapalagan yung salita mo. Nag-consume ka ngayon ng oil nang hindi naman dapat. Amen? Di ba? Kaya, ang ganda ng sinasabi ng Panginoon sa atin. Minsan naman, tayo, ginagamit natin ang lampara natin sa mga bagay na hindi makabuluhan. Salita tayo ng salita. Paninira sa kapwa. Amen? Paninira sa mga pastor, sa mga leader, sa mga mentor. Amen? Hindi yan daw po nawawala sa loob ng gawain, which is nalulungkot ang Diyos tuwing nakikita. Nakikita niya. Bakit po? Kasi ang bibig mo rin daw ang ginagamit mo magpuri, ang bibig din na yan ang ginagamit mo para siraan yung mga tao na yon. At the way na pinagsisiraan mo yung mga tao, kahit pa hindi sila pastora, mga leader mo, o mga kapatid mo lang sila, nasasaktan siya because they are part of the body. Kaya kung sinasaksak mo yung leader mo, sinasaksak mo yung kapatid mo, sinasaksak mo din si God. Kasi they are part. Kung kamay ka ng Diyos, they are body of Christ. They are body of the church. Kaya sa loob ng church, mismo pa lang, wala pa tayo sa labas na hindi mananampalataya. Amen? Tayo na nananampalataya na tumanggap sa Panginoon, sinasabi natin na nakipag-isa tayo, nalulungkot tayong pinapanood ng Panginoon sa loob ng church araw-araw o tuwing linggo na tayo mismo nagkakagatan. Gusto sa ating ipaalala ng Panginoon sa iyo at sa akin na nakikita kita, anak. Naririnig kita, anak. Tuwing naninira ka ng ibang kapwa mo, tuwing may sinasabi ka na hindi maganda sa kanila, ay ginagamit mo yung bibig kung saan na vessel na pinagtitiran ko. Kaya baka dumating siya, masyado kang busy, yung bibig mo sa paninira, 'di ba? Sa pagsasalita ng masasakit na salita sa ibang tao, hindi mo malalayan darating ng Panginoon, wala ka ng oil. Kaya most of the time hindi nagiging effective daw po, 'di ba? Ang bibig. Ito yung nakakatakot. Minsan po, no, some people na po dapat dito, some people po natatakot tayo sa impyerno. 'Di ba? Bakit ka matatakot sa impyerno? 'Di ba po? Hindi tayo dapat natatakot sa impyerno. Paki-mute nga po. 'Di ba? Tayong mananampalataya, 'di ba? Katulad nga nakipag-isa tayo sa Panginoon, tinawag tayong anak ng Diyos, hindi tayo dapat natatakot sa impyerno. Hindi 'yun yung portion natin. Hindi tayo dapat magkakaroon ng takot. Kasi tinubos na tayo ng Panginoon. Kailangan mong maisip, ikaw at ako, kailangan mong mag-rely sa finished work ni God. Minsan natatakot ka kasi feeling mo naligtas ka dahil sa sarili mong gawa. Pinapaunawa sa atin ng Panginoon, because of my finished work, naligtas ka. 'Di ba? Kaya nga sabi niya sa John 1:13, 'di ba? Hindi ikaw ang dahilan kung bakit ka pinanganak muli. Siya ang dahilan. God's will po, sabi ng Diyos, kung bakit ka nandito. Hindi ikaw ang namili kung bakit ka ipapanganak. God's will po. Sa John 1:13 sinabi doon, hindi mo desisyon kundi desisyon ng Diyos.
kung bakit ka nandito. At kung nagre-rely ka sa finished work ng Panginoon, at sinabi ng Diyos sa atin na walang makakaagaw sa atin sa kamay niya at sa kamay ng kanyang tatay, why fear? Diba? Why fear? Yun yung tanong sa atin, ba't kayo natatakot na mapunta sa impyerno kung ako yung totoong pinili nyo na Lord and Savior ninyo? Bakit kayo natatakot? Amen? So, purihin ng Panginoon, pag nag-share tayo ng gospel, kailangan din nating matutunan, na i-share yung gospel na love ang dahilan kung bakit sila kailangan tumanggap ng gospel, hindi dahil kailangan silang mapunta sa impyerno. Dahil lahat tayo makasalanan. Kapag nag-share tayo ng gospel, pag-aralan po natin na yung totoong dahilan ng love ng Lord, ang dahilan kung bakit natin sila gustong makatanggap ng kaligtasan o magandang balita. Yun po ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Because of my love, because sa biyaya ng Panginoon. Para hindi sila magkaroon ng takot. Yung tumanggap lang sila sa Diyos dahil lang sa takot na pumunta sa impyerno. No? Palitan po natin strategy natin, yung way natin na kausapin ng mga tao. Kasi 'di ba mas magandang pakinggan na, kuya, alam mo ba mahal na mahal ka ng Panginoon? Ate, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? O kahit pa mga baklayan o tomboy yan. Sabihan nyo sila ng tama. Tamang kaparaanan na mahal sila ng Panginoon at may paraan pa. At dahil yun sa biyaya ng Diyos. Biyaya at awa ng Panginoon kung bakit tayo makakatanggap ng kaligtasan at gusto niya tayong maging kabilang na maging pamilya niya. Hindi po yung mga pagpapahayag na mapupunta kayo sa impyerno pag di nyo tinanggap si Jesus sa buhay ninyo. Na po may mga evangelist sa labas na ganyan silang magpahayag at hindi rin natutuwa ang Panginoon. Kasi hindi na nagiging tunay yung dahilan ng pagtanggap nila sa tunay na dahilan ng puso ng Biblia na John 3:16 na dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa sanglibutan, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen? Kaya natin nasasabi na siya ang Lord and Savior natin. Nakarely tayo sa ginawa niya. 'Di ba? At mananatili yun kung magre-rely tayo na hindi na sa sariling gawa natin kaya tayo naligtas at magiging consistent ang pag-obey natin. Consistent, kapatid, tuloy-tuloy na pagsunod sa Diyos. Amen? Hindi yung bukas Panginoon mo siya, sa isang araw hindi mo siya Diyos. Araw-araw, dapat Diyos mo siya. Amen? Araw-araw mo siya dapat Diyos. Araw-araw ka nananampalataya sa Kanya. Hindi lang isang araw, tapos bukas takot ka na naman. Sa isang araw, matapang ka na naman. Sa isang araw, takot ka na naman. Kapatid, ayaw ng Diyos ng pabago-bago ang isip. Kung totoong ang Diyos ang sarili mong tagapagligtas, mag-maintain ka doon, maging consistent ka doon. At kung totoong mahal mo siya at minamahal mo siya, nakikita din niya yung totoong obedient mo. Amen? So, paano mo nalalaman na nagiging dry na ang oil mo o wala ka ng oil? Number 2, you are no longer sensitive sa Holy Spirit. Kung una, you have greatest sign of fear. Ngayon naman, you are no longer sensitive sa Holy Spirit. Hindi ka na daw sensitibo. No? Wala nang evidence sa'yo ng presensya ng Diyos. Amen? But you're praying, nagdadasal ka, pero hindi nakikita yung presensya ng Diyos sa'yo. Like I said, hindi po ang prayer ang nakakapagpabago sa tao. Kaya ka lang, aminin at hindi po natin, kaya tayo nagdadasal dahil may hinihingi tayo sa Panginoon. Amen? May hinihingi tayo sa Diyos. Unless, hindi po masama ang magdasal. Hindi po sinasabi dito na masama ang magdasal. Amen? Ang sinasabi lang dito sa atin, nagiging powerful ba yung dasal mo o nagiging familiar ka na lang? Kasi maraming nagdadasal ng paulit-ulit na lang po yung dasal nila. Amen? Bakit ka paulit-ulit? Ibig sabihin, hindi nagiging effective. Walang power, walang oil yung dasal mo, walang oil, wala ka nakikita resulta. Walang evident ng presensya. Amen? May mga lampara din daw,
No, yung lampara po nagre-represent siya ng body, okay? May mga lampara daw na sigaw ng sigaw, no, payag ng salita ng Panginoon pero walang kapangyarihan. May mga evangelist sa labas. May mga evangelista daw po sa labas na sigaw ng sigaw. No? Mga pastor na sigaw ng sigaw pero walang kapangyarihan, hindi effective ang kanilang pagsigaw. Kahit pa sa pulpito. Walang mga tao na naaakay. Walang mga taong natatransform. Kahit pa ang sinasalita niya ay salita ng Diyos. Bakit? Wala ng oil. Walang power. Like I said, yung oil na to, hindi to anointing. Power po ang sinasabi sa oil na to. Pwedeng kabisado mo ang salita ng Diyos, dinedeclare mo siya, pero bakit hindi nagmamanifest sa buhay mo? Hindi dahil kabisado mo ang salita ng Diyos, pwede siyang magmanifest sa'yo. Amen? Hindi dahil pinapahayag mo, sinisigaw mo sa lahat, sa labas. Diba? Ang gospel, hindi ibig sabihin powerful ka. May mga sumisigaw daw sa labas na walang effective, hindi epektibo. Kasi minsan, wrong calling. Minsan, tinatrabaho kahit di naman tinawag na doon ang trabaho nila. Kasi bakit? Hindi naging sensitibo sa banal na espiritu. Amen? Kaya nga, minsan iniisip daw nila, they think doing the things outside will satisfy. Akala ba natin, pag okay yung lampara natin, yung katawan natin, maayos tayo, okay na? Akala ba natin, yung mga ginagawa natin external, di ba, yung mga panlabas na mga gawa natin, sapat na? Kaya ba okay na tayo? Dahil tumanggap na tayo sa Panginoon, sapat na yun sa atin. Di ba? Legalism na lang. Di ba? Kaya, dito sinasabi po, no, kapag doing things external doesn't mean they change eternally. Hindi ibig sabihin, gumagawa sila panlabas, yung mga nakikita daw po natin na gumagawa sa loob ng church, yung mga tao nyo, mga tao daw natin na gumagawa sa church, yung mga mananampalataya sa loob ng church, gumagawa sa church, hindi dahil gumagawa sila sa church, nababago yung internal soul nila, yung spirit nila. Kahit daw po matagal na sila sa church, lungkot na lungkot ang Panginoon na nakikita, na labas-pasok sila sa church pero walang nabago sa kanila. Hindi external ang binabago ng Lord. Hindi ang lampara ang binabago ng Diyos. Yung internal natin. Hindi dahil nakikita mo silang dasal ng dasal, makapangyarihan na sila. May mga taong dasal ng dasal pero pag pinagdasal ka nila, walang effective. Hindi powerful. Amen? Hindi sila binabackupan ng Panginoon. Kasi hindi na sila nagiging sensitibo. Maingay na lang magdasal. Alam niyo po yon? Yung maingay ka na lang magdasal. Oo, nasasabi mo nga yung word of God dahil kabisado mo, nagiging familiarize ka na sa Lord, sinabi mo sa salita mo, kayo ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Diba? You're telling the word pero walang power. Hindi ka nagre-release ng power. Amen? Kaya napakahalaga po, napakahalaga na nagiging sensitibo po tayo. No, minsan sinusugod natin yung laban na hindi naman natin laban. Mag-iingat po kayo sa mga kapag natututo kayo, kapag baka hindi naman laban ninyo, pinupuntahan ninyo, 'di ba? Nagpapalayas, 'di ba? Magpapalayas ka kagad, hindi mo naman laban. Amen. Tsaka hindi ka pa ganun ka 'di ba? Wag kang susugod nang hindi mo pa yung karunungan. No? Pag di ka sensitibo sa salit ng ng Holy Spirit, baka sa'yo magmanifest 'yon. No po, wag tayo magkukunwari na marunong na tayo tapos di naman pala tayo marunong, di naman pala natin alam yung gagawin natin. Amen? Kasi kung hindi, ang mapapahiya natin, di ba, mapapahiya natin yung Panginoon. Lalo na po yung mga deliverance. Pero hindi ko sinasabing hindi tayo tinawag dyan. Kaya lang, kung hindi ka pa ganun kalalim at rooted, baka sabihin sa'yo, hindi kita kilala. Kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, ikaw sino ka?
Kasi yung evil spirit, kilala din niya kung sinong puspos, kung sino din yung babad sa salita, kung sino yung totoong anak ng Diyos. Baka mapahiya kayo, 'di ba? Baka mapahiya tayo. Mismong demonyo sasabihin niya, mayroon kang secret sin. 'Di ba? Mismong demonyo sasabihin, kasama nga kita sa ganito, 'di ba? 'Di ba? May ginagawa ka pa nga, may kabit ka nga, may asawa ka sa Pilipinas, pero may kabit ka sa ibang bansa. 'Di ba? Meron pala sa yung spirit of 'di ba? Ng flesh, ng laman. 'Di ba? Tapos bigla kang susugod sa laban, nagpapalayas ka. Sa'yo babalik, 'di ba? Tatalbog sa'yo. Amen? Kahit mga simpleng mga kasinungalingan po, Kasi ang tatay ng kasinungalingan, ang demonyo, hindi ang Diyos. Amen? Kaya wag po tayo magbukas ng pintuan sa kaaway. Tapos sa pamilya, 'di ba? Sa pamilya po, idini-deny natin yung mga usapin po na mga tungkol sa Panginoon. 'Di ba? Kasi maraming nagtatrabaho daw po sa mundong ito na mali ang purpose. Karamihan sa mga tao, nagtatrabaho sila, yes, they work hard. Hindi lahat ng nagwo-work hard, 'di ba, nagtatrabaho para sa Diyos. Hindi lahat na nagwo-work hard, 'di ba, napapagod dahil sa purpose ng Panginoon. Amen? Kaya hindi lahat na nakikita ninyo na pagod sa trabaho, ibig sabihin nagtrabaho sila sa purpose ng Diyos. Amen? Magkaiba po yun. Kaya nalulungkot din ng Panginoon na tayo mananampalataya, napapagod tayo sa bagay na hindi naman niya pinapagawa. Amen? Sinasabihan natin, pinapaalalahanan daw natin, lalo na yung mga magulang. Pinagkatiwala sa atin yung mga anak natin. Pinapaalalahanan daw natin yung mga anak natin, pero hindi natin kinokorek yung reason. At saka mindset. Magtrabaho ka na magtrabaho, di ba? Para maabot mo yung iyong pangarap pagdating ng araw. Pero paano yung kapanawagan niya sa Panginoon? Na yung anak mo din gustong maging pamilya ng Diyos, kaya ka nga tinawag ng Panginoon. Bakit kapag sinasabihan mo yung anak mo, puro na lang pangarap niya? Paano na yung purpose niya sa Panginoon? Di ba? Alam mo yun, yung kinakausap mo lahat na maabot ng anak mo yung mga pangarap niya, pero dinideny mo yung realidad na dapat maabot din niya kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay niya. Kasi hindi na tayo nagiging sensitibo sa banal na espiritu. Amen? Kaya nga, di ba, bilang mananampalataya, tayo ang una nating inaakay sa pananampalataya yung mga pamilya natin, asawa natin at anak natin. Walang masama na meron silang mga habit, 'di ba, dahil sa kabataan nila. Pero dapat wag nilang kinakalimutan na laging mauna ang Panginoon. Sa murang edad nila, turuan natin sila. Dahil tayo ang tinalaga ng Panginoon sa gawain na yan. Amen? Pangatlo. Amen? Desire to see His face. Or longing to see His face. Yung kasabikan mo na makita yung mukha ng Panginoon. Nasasabik pa ba tayo? 'Di ba? O nabubuhay na lang daw tayo ng puro rule over rule. O mga desire na lang natin. Yung wala na si Lord sa usapan. Yung completely wala na yung pangalan ni Jesus sa buhay mo, sa pangarap mo, sa isip mo, sa puso mo. Even sa panalangin mo. Dahil sa sobrang selfish ng panalangin mo, puro na lang kagalingan mo at kagalangan ng ibang taong gusto mo, hindi mo na naipag-pray na, Lord, I want to seek you, I want to see you, I'm longing with you. Gusto ko itang makita, gusto ko itang makasama. Ang dami ko pong naririnig na prayer. Hindi ko sinasabing hindi masama. Iba-iba, hindi lang sa ministry. Sa iba't ibang ministry, sa iba pa. 'Di ba? Sa ibang mga tao. Even personally.
Andun yung prayer pero wala dun yung power. Yun yung sinasabi sa atin. Hindi po akong nakakarinig Yun yung sinasabi niya. Ang dami ko naririnig na mga panalangin ninyo. Madami kayong mga petition na inaano sa akin. Pero na-realize nyo ba? Na gusto ko rin makiisa sa inyo. Sa mind ninyo, sa puso ninyo. Na ipanalangin ninyo, isama ninyo sa panalangin ninyo. Naturuan ko kayong mahalin ako, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Pero hindi niya po marinig. Dahil wala daw po tayong ibang petition. Kundi mga panalangin para sa ibang tao. Para sa bansa. Pero yung sarili natin na mailapit sa Kanya, yung puso natin, nasabihin natin, Lord, tulungan mo akong hanapin ka, mahalin ka, maging loyal sa'yo, nawawala. Sa sobrang dami ng panalangin na binibigay mo sa Kanyang pagalingin niya, nawala yung pinakamahalaga, na mahalin siya, na maranasan siya sa buhay natin. Sobrang pagmamahal mo sa pamilya mo, parang hindi mo napapansin na nawala na ako sa prayer mo. Diba? Yung desire mo sa Kanya, yung longing mo na makasama siya. Kasi wala ka ng ibang pinipetisyon sa Kanya kundi sakit ng asawa mo, sakit ng ibang tao, kaguluhan sa mundong ito. Nasaan na siya? Nasaan na siya sa prayer mo? Andun na lang siya sa dulo? Lagi na lang ako nandun sa dulo, sabi niya, in Jesus' name. Yun lang yung part niya. This is rebuking po sa bawat isa sa atin. Kahit ako po, nasasaktan ako. Nung mismong dinadirect niya sa akin yung mensahe, anak, nandun na lang ako lagi sa dulo. In Jesus' name, Amen. Masakit. Ang sakit po. Ang sakit tanggapin ng mensahe kasi nasasaktan siya. Ang sabi niya daw sa utos niya, sa una ako. Ako yung una sa puso niyo, sa isip niyo. Sa kaluluwa mo, pag-iisip mo ang lakas. Pero saan niyo ako nilalagay sa dulo? Lagi akong panghuli sa inyo. Lagi akong dulo sa inyo. Na hindi namamalayan ng church. Hindi namamalayan ng ibang mananampalataya. Hindi natin namamalayan na sa ganung paraan, kahit pala nananalangin tayo, nasasaktan natin siya. Kasi we're not longing. Hindi na tayo nasasabik sa Kanya. Hindi tayo sabik sa Kanya. Yun ang totoo. Submit lang tayo ng prayer sa Kanya. Kasi gusto natin makatanggap tayo ng miracle and wonders, di ba? Ng mga healing, ng mga provision, ng mga breakthrough, di ba? Yun daw yung hinihingi natin. Sa dulo na lang yung pangalan niya. Amen? Kaya minsan, yung mga prayer natin walang power. Kaya tayo po, tanungin natin sarili natin, are we still yearning to Jesus? Ano yung dinidesire mo? Dinidesire mo pa ba daw yung water of life? Yung tubig ng buhay? Dinidesire mo pa daw ba siya? Paano daw? Kaya daw minsan, hindi niya binibigay yung mga ano natin kasi para malaman natin na kailangan natin siya. Pero minsan hindi pa rin daw tayo maging sensitibo. Puro pa rin yung kailangan natin. Pero sinasabi natin, Jesus is everything. Sinasabi daw natin that Jesus is enough. Pero pag may mga breakthrough, di ba? Yun na lang yung inano natin, yun na lang.
Yung napapakinggan niya sa atin, puro breakthrough. Wala yung mga yung mga desire na, 'di ba? Yung desire na siya yung dinidesire mo. Siya yung hinahanap mo. Siya yung makita mo. Kaya ibang tao po, nawawala daw sila sa church. Kasi lack of oil. Hindi nila napupulfill yung obligation sa Panginoon. Kaya ilan daw po sa atin ang nagdi-desire na gusto natin matagpuan ng Panginoon. Amen? Kaya basahin nyo nga po, binigyan niya yung Mark 16:17, kung ano po yung laman ng Mark 16:17. Kasi ginawa ko po ito yung mensahe na ito habang nasa travel lang kami ng asawa ko. Hearing lang po. Actually, wala akong verse. Hearing lang po ang ang gamit ko. Tapos habang tinatype ko siya sa cellphone ko. Ang nakasulat lang sa akin dito, will manifest with you. He will back up you whatever you do. Ano po yung nakasulat sa Mark 16:17? Pabasa po. Amen po, sis. Sabi po Mark 16:17, ang sabi po dito, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Amen po. Sa lahat po na sumasampalataya. Amen? Kung nasa iyo yung oil, amen? Kung nasa iyo yung oil at kapangyarihan, sumasampalataya ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Kasi hindi po galing ang kapangyarihan sa ibang bagay kundi sa Kanya lang. Kaya magmamanifest po ang kapangyarihan ng word sa iyo, ng Mark 16:17 na yan, kung maniniwala ka. At kahit anong gawin mo, babakapan ka niya. Kung siya yung dinidesire mo, kung sumusampalataya ka sa Kanya. Amen? Minsan daw po, people want open doors but nobody want spiritual breakthrough. Gusto natin buksan yung mapintuan daw po para sa atin, pero hindi natin gusto, walang nagdadasal sa atin ng spiritual breakthrough. Lord, open the spiritual door sa atin. Kasi ang battle natin, espiritu. Pero tayo, nagdadasal lahat pang eternal lang, external lang. Amen? So, kailangan po, tinuturuan tayo dito ng Panginoon, ipabreak din natin yung pintuan ng spiritual breakthrough. Kasi yun ang totoong nagpapasuffer sa atin. Amen? No one giving life for spiritual breakthrough. Walang nagbibigay, walang kayang magbigay ng buhay ninyo sa spiritual breakthrough. Kasi ayaw nating nahihirapan, ayaw daw natin maranasan, di ba? Yung mga hirap. Kaya lagi nating pinagdadasal na breakthrough. Di ba? Parang ayaw nating lampasan yun. Yun yung part ng spiritual. Kaya nga sabi niya, carry your cross. Di ba? Pero pag nagkikere na tayo, ayaw natin. Parang, Lord, tanggalin mo to. Laging gusto natin tanggalin yung breakthrough na yun. Pero hindi ba dun tayo natututo kapag pinagdadaanan natin yun? Di ba dun natin nalalaman na may Diyos kasi nalagpasan natin yun? Di ba? Sabi niya dito, yung iba ayaw natin na dala-dala natin yung cross, 'di ba? Ayaw nating iwanan. No po, gusto natin iwanan yung cross na yun, pero dapat dala-dala natin yung cross na yun kasama niya. 'Di ba? Kaya ilan sa atin dito sa palagay ninyo ang natutuyuan na ng oil? Sa sobrang busy sa trabaho. 'Di ba, wala nang panahon. 10 minutes na lang ang pagbabasa ng Bible. Walang totoong spending time. Kaya kahit yung mga dasal natin wala nang power, hindi na nagmamanifest. Kasi wala naman tayong totoong pananampalataya. Ang Diyos lang po ang nakakaalam kung totoo tayong sumasampalataya sa Kanya. Kasi siya yung responsible sa salvation po. Kahit pa sabihin na galing ka pa sa masama, 'di ba? Naligaw ka ulit, 'di ba? Nag-backslide ka ulit, 'di ba? Kayang iwanan ng Diyos yung 99 para sa iyo? 'Di ba?
Tayo naman pong mga tao, tayo na mga mananampalataya na nagpapahayag daw ng salita ng Panginoon. Amen? Bakit hindi daw natin salita tayo ng salita, sigaw ng sigaw yung mga tao, mga pastor, mga evangelist, mga teacher, 'di ba? Na magrepent. Pero tinuruan nyo ba sila kung paano bumalik sa akin? Tinuturo nyo yung mga daliri ninyo sa kanila na makasalanan sila? Tinuruan nyo ba silang lumapit sa akin at makilala ako? Yun po yung sabi niya. Tinuturuan ba natin sila na ma-find yung love ng Lord? Diba? Or tinuturo lang natin sa kanila na makasalanan ka, mapupunta ka sa impyerno, bahala ka sa buhay mo. Diba? Don't just teach them. Sabi niya, wag niyo lang silang bastang turuan. Wag niyo lang silang bastang turuan na mag-repent. But tell them how to repent. How to come to me. Sabi niya, how to come to Jesus. True pastor, teacher, evangelist, apostle, and prophet, sabi niya, will lead the sheep to the way to know Jesus and how to find the true forgiveness. Diba? Ang totoong teacher, ang totoong pastor, ang totoong evangelist, ang totoong apostol at prophet, nililid dapat ninyo sila sa akin. Diba? Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Hindi yung sinasabi lang natin sa kanila na makasalanan sila o manumbalik sila o magrepent sila pero hindi natin tinuro kung paano sila manumbalik. Hindi natin tinuturo yung totoong nagpatawad daw po sa kanila. Kung matututunan daw nating maging totoong mananampalataya, maging true virgin na mananampalataya, in this way, you can keep your lamp burn. Sa paraang ito, mapapanatili nyo ang iyong ilawan na nakasindi kung ito yung gagawin ninyo. Be the light and salt. Sabi niya po, be the light and salt dahil walang lampara na nakatago sa ilalim ng lamesa. Diba? Turuan din daw natin yung ibang tao na maglonging kay Jesus. Nahanapin nila si Jesus. Diba? Na i-exalt ang pangalan ng Diyos sa buong mundo. Kahit pa online, kahit social media. Hindi yung kontento na lang tayo na lang. Pang-apat po, yung prayer life mo daw become empty, become vain. Ito yung sinasabi ko pa kanina. No po? Kapag nakikita mo yung prayer mo daw, wala nang purpose, diba? It became vain. Wala na siyang power, wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang kabuluhan. Diba po? Yung mga prayer mo na, makapangasawa ka, diba? Pagkain, shelter, diba? Yung mga galit sa'yo, yung mga wrong people, pinapanalangin mo, na dinadala sa buhay mo, diba? Mga maling tao na dinadala sa buhay mo, yung paulit-ulit na prayer mo na yon, pero paulit-ulit ka pa rin na sa wrong na people na pupunta, ikaw na ang mali. Kasi wala ka ng discernment. Hindi mo na naririnig yung salita ng Diyos. Pag palagi ka napupunta sa wrong people, pag palagi kang pumupunta sa mga maling tao, ikaw na ang may problema, hindi na ang Diyos. Dahil hindi nagmamanifest. Empty yung prayer mo. Nagsasubmit ka ng prayer sa Lord, pero hindi nagmamanifest sa buhay mo kasi patuloy kang nalalaglag sa maling tao. Hindi ko sinasabi na hindi natin pwedeng ma-encounter yung mga maling tao. Because sometimes, wrong people in our life is necessary. Talagang nangyayari na magkakaroon ng wrong people sa buhay natin. Bakit? It strengthens us. Pinapalakas din tayo ng mga maling tao sa buhay natin. Kasi, nadidevelop po yung belief natin. Nadidevelop yung ating pananampalataya lalo sa Panginoon pag may mga wrong people na napupunta sa buhay natin. Sometimes. Pero kung palagi ka na lang nahuhulog sa maling tao, ikaw na siguro yung mali. Kasi hindi ka na marunong, wala ka ng discernment na pumili ng tamang tao na makasama mo. Amen? O alam mo sa sarili mo na kahit maling tao na sila, pilit mo parang sinisiksik yung sarili mo, wala ka ng discernment.
Dahil hindi mo naririnig yung salita ng Panginoon. Kahit tinatanggal na sila ng Panginoon sa buhay mo, nilalagay mo pa rin sila sa buhay mo. Walang masama na lagyan daw po natin ng boundary ang ating buhay sa ibang tao pag alam natin na wrong people na sila. Kasi minsan, kaya hindi tayo makapunta sa journey natin dahil may mga tao tayong bitbit na hindi na dapat natin bitbit. O meron tayong pinakikisamahan ng mga tao na hindi na natin dapat pinakikisamahan pa. Na nagbubuloy tayo sa atin, nagdadala sa atin sa maling gawa. Kaya minsan kung matalino ka at nagiging effective sa'yo ang prayer mo at alam mo na hindi vain o hindi empty ang prayer mo, you know yourself, alam mo sa sarili mo, alam ng espiritu mo that all things work for good. Kaya kahit maka-encounter ka ng mga wrong people, alam mo ng mga bagay na yun ay magiging tama at matuwid sa lahat ng nagmamahal sa Diyos. Kaya hindi ko sinasabi na hindi po necessary na magkaroon ng wrong people, pero kung lagi ka na lang nasa wrong na tao, hindi naman yun yung tinawag na mentor mo, dun ka pa rin punta ng punta. Hindi naman yun yung tinawag na spiritual na nanay mo, dun ka pa rin punta ng punta. Kaya may mga decision ka, may mga sitwasyon ka na nagiging mali kasi ang dami mong naririnig na boses. Iba-iba. Kaya maging sensitibo po tayo. Kung totoong nanalangin tayo sa mga tao, kung sino yung mga tamang tao na idala sa buhay natin. Kasi, katulad ng sinasabi ng Panginoon, ang spirito po ang kalaban natin. Hindi nyo alam kung yung mga tao na yan may kargang ibang espiritu na pwedeng mag-manifest sa inyo, kaya kayo din nabibigatan ng buhay ninyo. Ang buhay natin. Diba po? Kaya sabi niya, yung ibang tao na maling tao na napunta sa atin, kung doon tayo natuto at nagbigay ng growth sa atin, tama yun. Mabuti yun. Kasi nare-realize mo na all things work for good. Dahil tinuruan ka na huwag ka nang uulit sa mga maling tao na yon. Kasi it's for your growth, not destruction. May mga tao na dumating sa buhay mo na para sa paglago mo, hindi para maging distraction sa buhay mo. Amen? Sabi niya dito, marami daw sa atin tumatakbo sa mga maling tao. Kasi hindi daw natin gusto na i-crucified. But, kailangan natin ng crucifixion. No? Minsan, tumatakbo tayo sa mapangailangan natin sa ibang tao, imbis na sa Diyos tayo tumakbo. Kaya hindi mamatay-matay yung luma natin pagkatao, yung lampara natin, hindi mamatay-matay na kailangan dapat naka-crucified kasama ng Panginoon. Na mamatay na yung laman. Pero hindi pa rin natin gustong mamatay dahil gusto pa rin natin pumunta sa mga maling tao. Tumatakbo pa rin tayo sa mga maling tao. Diba? Can you imagine? Maraming nagdadasal pero yung mga dasal nila empty. Walang kabuluhan. Walang laman. Walang power. Yung ibang tao daw, sabi niya, some people have discipline to pray but vain prayer. Sabi ng Diyos. Disiplinado sila, puro pagdadasal na lang pero walang laman yung kanilang madasal. Yun ang totoo. Amen? So, totoong nakikinig ang Panginoon sa mga dasal natin kasi nasasabi niya dito na may mga taong nagdadasal na walang kakwenta-kwenta yung pinagdadasal nila. Walang laman. Empty yung dasal nila. Empty. Hindi maramdaman ng Panginoon. Hindi niya makita. Panglima po, last na po to. No life-giving word proceed from you. Wala ka nang nawiwin na soul. Wala nang ini-introduce sa'yo na kaluluwa. Kasi dito tinuturuan tayo dito ng Panginoon, Kasi no life. Wala nang buhay. Sabi, di ba, madalas natin sinasabi, speak life.
Sa bawat problema mo, speak life. Sis Beb, paano ako mag-i-speak life? Mamamatay na tong nasa harap ko. 'Di ba? Yung sitwasyon ko, ipit na ako, paano ako mag-i-speak life? Kaya dun pumapasok yung halaga ng word, kapatid. Kasi sabi ni Lord, siya ang word, 'di ba? Siya ang buhay. 'Di ba? Kaya tayo, hindi tayo dapat dumadaan sa mga buhay natin na parang mamamatay na tayo. Nagiging mahirap lang ang speak life sa mga Kristiyano na hindi nakakaranas, na hindi nagmamanifest sa kanila ang Word of God. Kasi, sabi ko nga po, hindi puro dasal ang kailangan natin. Kailangan mag-manifest yung Word. Kailangan makipag-isa si Jesus sa'yo, yung Word ng Bible. Kasi dinadirect ng Bible tayo kay Jesus. Hindi yung matutulog ka katabi Bible, feeling mo magmamanifest na yung Bible sa'yo. Yun nandiyan na lang yung Bible sa sayo. Hindi mo naman nababasa, katamaran, laziness. Hindi na tayo nakakaroon ng spending time sa Word. Kaya wala na tayong nakikitang kapangyarihan ng salita ng Diyos na nagmamanifest sa buhay natin. Kaya kahit magsalita sa ibang tao na may mga problema, hindi sila na be-bless. Kasi walang power yung word mo. Speaking positive is not speaking light. Yung mga positibong salita sa ibang tao, hindi ibig sabihin nag-i-speak life ka. Hindi ibig sabihin salitang buhay yon. Ang positibong salita, hindi nagiging dahilan to para magkaroon ng buhay. Amen? Hindi pa rin siya spiritual. Mga temporary pa lang siya. Diba? There's a big difference between spiritual word and good words. Ang laki po ng big diferensya ng spiritual na salita. Sa espiritu, spiritual na salita kesa sa magagandang salita. Hindi kailangan naman nananampalataya na magagandang salita. Ang kailangan natin is spiritual word. Hindi puro papuri, hindi puro magagandang salita. Sometimes even hurting word, we need rebuking spiritually kasi dun tayo babaguhin, dun tayo itatransform. Madalas tayong mga Kristiyano daw po nagsasalita tayo ng salita pero walang buhay. Hindi nagbibigay buhay sa ibang tao. At kapag nagsasalita daw tayo, wala naman ding kapangyarihan. Kahit salitang buhay, kahit word of God ang sinasabi natin, wala naman daw kapangyarihan sa ibang tao. So how can they speak life? Diba? Paano daw tayo magsasalita ng buhay kung wala naman tayong ilaw? Amen? Kung wala kang oil, diba, kahit nagsasalita ka daw ng salita ng Diyos, then walang kapangyarihan, wala ring silbi. At kahit daw nagsasalita ka ng salita ng buhay na nagmumula sa Panginoon, hindi ka naman nag-iilaw. Anong silbi mo bilang mananampalataya? Diba? Kasi sinabi ng Panginoon, diba, ang nagbubukas ng salita ng Diyos, nagbibigay ng buhay. Ang nakakaunawa ng salita ng Diyos, nagbibigay ng buhay. Pero bakit walang oil? Kung walang kapangyarihan yung binibigay nating word sa ibang tao, di ba? How can we speak life? How can we give life? Kasi powerful ay prayer pa lang natin, less na, wala ng power, vain na. Di ba? Paano tayo magbibigay ng buhay sa ibang tao? But God says, on the last day, di ba sinabi niya doon, I will pour out my spirit. Di ba sabi niya, ipo-pour daw niya yung spirit, pupuspusin tayo. Di ba yung mga anak ninyo, mga kapatid ninyo, di ba, mga tatay, nanay ninyo, with prophecy. Sabi niya, with prophecy. Alam ko, verse po ito eh. Kung di ako nagkakamali, sa Joel ito, pupuspusin tayo. Tapos sa bagong tipan, meron din po, no? Pupuspusin niya tayo ng kanyang espiritu, mga kapatid, mga anak ninyo magpo-prophesy, mga asawa ninyo magpo-prophesy, 'di ba? Mga anak ninyong babae, anak ninyong lalaki magpo-prophesy. 'Di ba sabi?
Magpo-prophesy, kapatid. Pero bakit karamihan daw sa mga pastor natin ngayon sinasabi na walang propeta? Sinasabi na walang apostol, sinasabi na walang teacher. Lahat daw po na nagsasabi na walang teacher, walang apostol, walang propeta, walang pastor, walang evangelist. Lahat po daw yon is diabolical doctrine. Doctrine daw po yun ng dyablo. Lahat na nagsasabi na tinanggal na ang propeta. Sino nagtanggal? Mismong word po ni God yan. Mismong si Jesus ang nagsalita nun sa Bible. Sino po ang nagtanggal? Mismong the word. Paano sasabihin kong si Jesus yun? Mismong word, Espiritu, inspired by the Spirit. Si Jesus po ang nagsulat nun. Even si Pablo ang ginamit niya. It's Jesus because it's the Spirit of God. Sino ang nagtanggal ng propeta? Sino ang nagtanggal ng apostol? Sino ang nagtanggal ng teacher, ng evangelist at ng pastor? Amen? Bakit laging minamagnify yung mga peking propeta? Saan galing ang peke? Ibig sabihin may original, may ginayahan. Amen? Magpo-prophesy tayo. What is the meaning of prophesy? Ang ibig sabihin ng propesiya, mga bagay na magaganap sa hinaharap. Katulad ng propesy nila kay Jesus, na ipapako siya, tutubusin niya tayo sa kasalanan. Ikaw din, yung buhay mo may propesiya. Tapos na yung buhay mo because He is the Alpha and Omega. May istorya na ang buhay mo from the beginning and end. Diba? Kaya lang may mga taong nagpo-propesiya sa buhay mo kasi na pinapakita sa kanila ng Panginoon yung buhay mo na tinatapos ng Diyos, alam niya hinaharap mo. Walang sorpresa sa Kanya. You never know. Diba? Kung hindi ka sensitibo sa Espiritu, hindi mo makikita na may regalo pala akong propesiya. Hindi mo makikita si Bien pala may regalo ng wisdom. Diba? Si Ate Billie Jean pala may regalo ng vision. Diba? You cannot condemn. Kasi, kaya nga marami ngayon mga pastor, no? Marami daw pong mga mananampalataya ngayon, hindi na nila pipiliin yung katulad ng mga disciple na pinili ng Panginoon. Diba? Kasi ngayon, puro theology daw. Diba? Mabuti daw ang theology kung natatransform kayo, pero kung nagyayabang lang daw at nagsasalita sa pulpito ng wala namang oil kapangyarihan, nagbo-burn ka lang ng lampara mo ng walang katuturan. Kaya pag dumating si Jesus, sasabihin din niya sa'yo, hindi ka kilala. Kahit sabihin mo pa na nagpayag kami ng salita mo, nagpagaling kami, hindi kita kilala, lumayas ka sa harapan ko. Diba? Hindi ibig sabihin, nagsasalita sila ng salita ng Diyos. Diba po? Is holy na sila. Makikita nyo nga daw po yung mga antichrist, bit-bit pa nila yung Bible. Mga antichrist po sa mundo, bit-bit pa nila yung Bible, nagpapayag din sila ng salita, but wrong doctrine. Amen? We can prophesy. Totoo po yun. Diba kaya sabi sa Proverbs, kung ano yung dinedeclare ng bibig mo, diba? Yun ang mangyayari sa'yo. Yung ano iniisip mo, yun ang mangyayari sa'yo. Bakit? Your mind is oneness sa Lord kung naniniwala ka. Amen? Kaya mag-e-entrance lang ang word ng Panginoon na magiging powerful lang yan if you believe sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Amen? Kaya nga, kung mababasa niyo po yung Ezekiel, pakibasa nga po, Ezekiel 37. Pakibasa nga po, Ezekiel 37, kung paanong nagpropesy si Ezekiel in this bone. Sabi niya, magpropesy ka sa bone na yan, sabi ng Diyos sa kanya. Anak, mabubuhay pa ba yung buto na yan? Sabi niya. Tapos sabi ni Ezekiel, ikaw lang ang nakakaalam, Panginoon. Sabi niya, prophesy to that bone, sabi niya sa English. Basahin niyo po sa Ezekiel 37. Pabasa nga po. So, the Son of God, sabi niya ganon. Prophesy to the bone, sabi niya kay Ezekiel. Tao po si Ezekiel, ginamit ng Panginoon. Ikaw din, ganon yung pinapayag ng Panginoon sa atin. Even you can prophesy. Iba ang prophesy, iba ang nagpo-prophesy, iba ang propeta.
That's different. Kaya nga pinag-aralan natin kagabi sa TGPM, iba'y nagpo-propesy ka. Ang propesya, parang sinasabi mo yung hinarap na magaganap na talagang mangyayari na yon. 'Di ba? Pero dahil may Espiritu Santo ka, na de-declare mo yung bagay na pwedeng mangyari sa buhay mo. Alam mo, by your spirit na magaganap yon. Anyone po na nakakita? Ezekiel 37. 37. Anong verse po? Sa 1 nga po, basahin niyo po. 1 pababa. Papahintuin ko na lang po kayo kasi walang binigay sa akin. Ezekiel 37 lang sabi niya. Amen. Sabi po dito. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong akong si Yahweh. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinapasabi ko, hangin, tingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan sila'y ubod ng dami parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga magpahayag ka, sabihin mong ipinapasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Amen. Hinto mo na po. Hinto man natin, di ba? Narinig niyo po? Pag binasa mo siya sa English, prophesy Ezekiel. Prophesy Ezekiel. The Son of God. Hindi ba kanina ate, Jane, binasa mo that we are the Son of God? Sa lahat ng nanampalataya, sa John? Di ba kaya natin nakuha ang kapangyarihan? Sino ang nagsasabi na hindi natin pwedeng utusan ang mga panahon? Ang bagyo? Di ba? Sino nagsasabi na hindi mo pwedeng utusan yan dahil hindi ikaw si Diyos, ang Diyos? Di ba? Pwede natin silang utusan dahil binigyan tayo ng power ng Lord. Pwede tayong mag-utos sa buto, di ba? Dahil binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon kung paano niyang ginamit si Ezekiel. Di ba? Alam mo na ang Diyos ang gumagawa. Kaya ikaw, gagamitin ka ng Panginoon to heal other people. Di ba? Yung mga kung ano nung espiritu sa mundong ito, ba't hindi tayo naniniwala? Yung ibang tao, hindi sila naniniwala that we are battling the spirit, pero dinedeclare nyo ang Ephesians na ang labanan natin dito sa mundo, espiritu. Na may mga sumasanib na hindi maganda sa mga asawa natin, mga anak natin, na even tayo noon. Yung, mas naniniwala pa tayo sa mga mangkukulam, mga albularyo, di ba? Na mas may kapangyarihan sila kaysa sa Diyos. Na mismo ang lumikha lang ng mga albularyo ay Diyos na kapwa mo rin tao. Samantalang ikaw, binibigyan ka ng karapatan ng Panginoon na pwede mong pagalingin. Na pwede kang magdasal at mag-utos. Ikaw mismo. Kaya nga si Peter, di ba? Nung napuspos ng banal na espiritu, may namamalimos. Anong sabi niya? Wala akong pilak, wala akong ginto. I have. Diba? Kung anong meron ako. Ikaw, kapatid, anong meron ka? May Jesus ka ba sa katawan mo? I believe yes. Diba? In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, tumayo ka, lumakad ka. Amen? So we can declare, we can command. Diba? Hindi pwedeng hindi tayo nagdi-declare, hindi tayo nagko-command. If we are the vessel of God,
Kung tayo ang templo at itong lampara na to ang katawan ng Diyos, there is oil. There is fire. Amen? You can prophesy. Sa buhay mo, you can prophesy. Diba? I-prophesy mo, ibig sabihin, i-declare mo. I-prophesy mo. Sabi niya, utusan mo. Kaya nga tayo nag-aaral ng Bible para malaman natin yung kapangyarihan ni Jesus. Para alam natin, dinideclare natin. Kung di ka nagbabasa at tamad ka, paano mo malalaman? Diba? Na kahit palabuto, pwede lagyan natin ng litid. Amen? Paano mo malalaman na pwede ka palang magdeklara ng pagpapala sa ibang tao? Pwede mo palang apakan yung mga evil na yan. Pero dahil we are lack of knowledge na mga Kristiyano, pwedeng nababurn lang yung ating lampara nang walang katuturan. Kaya pag dumating si God, paubos na, paandap-andap na ilaw natin. Diba? Pero kung may ilaw ka, sabi niya, you can, diba? You can discern. Diba? Pag may oil ka, you need oil, you need light. Diba? Kasi kung wala kang oil, kung wala kang light, hindi ka makakapag-discern, hindi mo ma-discern yung mga bagay sa paligid mo. At kung ang ilaw mo naman daw ay paandap-andap, dim na siya, di ba? O patay na, boses na lang yung maririnig mo, pero hindi ka makakakita. Di ba? Yung spiritual mo hindi makakakita. Pero kung may ilaw ka, makakapag-discern ka. Kung may light ka, andun yung manifestation ng oil. Diba? Ibig sabihin, pag may ilaw ka pa, may oil ka. Diba? May kapangyarihan ka. Diba? Kaya nagaganap sa'yo yung transformation. Kaya nga, ang discernment po is resulta ng salita ng Diyos na nag-enter to your life, na pumasok sa buhay mo. Kaya nga, huwag tayong tamad magbasa ng Bible. Huwag tayong matamad mag-devotion. Diba? Kaya nga, sabi ko kanina sa inyo, alam nyo, karamihan na mga pastor natin, diba, na mga mentor ngayon, kahit mentor, sabihin, leader na yan, diba? Hindi nila gustong piliin kung ano yung mga disciple ni Jesus noon. Isipin nyo mabuti. May theology ba noon? Wala. Mangingisda. Sino gusto magkaroon ng disciple na mangingisda? Sino gusto magkaroon ng disciple? Diba? Nakatulad ng mga pinili ni Jesus Christ. Na pag tiningnan mo sila external, para silang mga parang di sila ma-powerful. Diba? Kasi nakatingin ka sa panlabas. Kahit nakikita mo na may kahinaan sila, it's okay. Kasi si God, nakita din niya, na-discern din niya at alam niya na may mga kahinaan yung mga disciple na yon. But, diba, yung mga leader ninyo, feeling ninyo, minamaliit ninyo yan. No, yung mga kapatiran, minamaliit natin. Akala natin sabi nga, wag mong na nauna ka. May naunang, sabi niya, may nauna, ano daw? May nahuling nauna, at may naunang nahuli. Diba? Kaya wag natin babaliwalain. You never know kung ano yung tinanim ng Diyos dyan sa tao na yan. Hindi mo alam kung ano yung tinanim ng Panginoon kay Crystal na pwedeng i-manifest sa'yo. Diba? Hindi mo alam kung kahit na hindi uma-attend si Ate Pabrin, may tinanim dyan ang Panginoon. Diba? May gift yan ng Panginoon. Hindi mo alam kung ano yung pwede niyang i-contribute sa'yo. Amen? Kasi even si Judas may contribution. Tama po ba? Pinili siya ng Lord. He is the wrong one sa mata natin, pero may contribution siya. Kasi kung hindi kay Judas, hindi natupad ang propesya. Amen? Hindi tayo lahat ligtas. Hindi tayo walang grace ngayon ng Panginoon. Apart from Judas, di ba? Hindi natupad. Kaya sometimes, yung wrong people sa buhay mo, di ba, it will help you to grow. Hindi lang distraction ang ibibigay nila sa'yo. Amen? Kaya napakahalaga, no po? Napakahalaga ng propesya, yung prophetic word sa buhay natin. Amen. Kasi bakit? 'Di ba? Ito yung mga to, yung fivefold ministry ang magbibigay ng perfection, 'di ba? Perfection sa church. Kung tinatanggal na natin ng isa, hindi mo maaabot ang perfection.
Kung tinatanggal yung propeta, tinatanggal yung apostol, paano na magiging perfect? Amen? Hindi na magiging perfect ang church. Kasi mismong tao na ang nagtatanggal ng salita ng Panginoon. Di ba? Paano na ma-elevate ang church? Paano na ma-elevate? I-elevate ang mga lampara. Di ba? Paano tayo magkukonsume ng fire at oil kung may yung perfection, binabawasan natin? Amen? Kaya bawat tao, bawat mananampalataya sa atin, God borrowed something to each person. Lahat tayo may regalo. Lahat ng mananampalataya may binigay na regalo ang Panginoon. Amen? Kaya yung ilaw natin ang magkukos sa atin to discern. 'Di ba? Yung full genuine na revelation ng Holy Spirit sa atin, kung genuine din tayo na mayroong faith, 'di ba? At naniniwala sa Panginoon Diyos na may magagawa siya sa buhay natin. 'Di ba? Lahat 'yan magaganap. Kaya kung yung mga tao sa paligid natin, mga kapatid, yung mga leader, mga pastor natin, kahit minsan ayaw na ayaw mo na sila. 'Di ba? Bakit nagtitiis ka pa rin? Kasi meron kang nakikita, meron by the Spirit na makikita mo na may binarid ang Panginoon sa kanila na sometimes ako na-realize ko talaga na sabi ko nga, ang nanay ko hindi siya. Si Nanay Andrea ang nanay ko kahit pa wala siyang title. Kasi si Nanay Andrea ang laging nagbibigay sa akin ng mga papayo, ng mga kahit ganun lang yung binibigay ni Nanay Andrea sa akin, kahit mga thoughts, wisdom bilang nanay ng mothering, natuto ako sa kanya. Marami ako natutunan sa kanya, hindi yung tao na akala ko yun yung nanay ko. Kaya, merong tinanim, merong binarid ang Panginoon na na-realize ko lang after all, nasa wrong person pala ako. 'Di ba? Pero yun, pwedeng magturo sa akin ng right way. Naging more sensitive ako sa hearing ko, naging more sensitive ako sa lahat ng binibigay ng Panginoon sa akin. 'Di ba? Yung tatay ko si Pastor Randy sometimes, 'di ba, sa spiritual na natin, kahit na minsan meron kaming disargument, but I tell the truth to him, sa harapan niya sinasabi ko. Nagtatapat ako sa kanya dahil ang pagsasama ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Bakit? Kasi I cannot stop them. Hindi ko sila pwedeng i-stop. Minsan I apologize to him kahit na hindi niya narinig yung mga sinasabi ko sa kanya na, sorry kasi nasabi ko kay ganito na ganyan ka. Kasi naman ikaw, puro ka na lang love, wala ka rebuking. Ginaganon ko. Pero naghingi ako na apologize sa kanya. Pero he himself, alam niya that I have weakness. Sinasabi niya sa akin yun na sana matanggap mo rin na may kahinaan ako bilang tatay mo spiritual, bilang pastor ninyo. Diba? Kaysa i-criticize natin sila, kaysa i-judge natin sila, kaysa i-condemn natin sila. Kasi hindi pwedeng mag-invest si God sa bawat isa sa atin ng gift niya, ng mga talent niya, diba, na mawawala. Hindi. Kasi kung natatandaan niyo daw, yung kwento niya sa parabola din na 3 tao na binigyan niya ng mga pera, 'di ba? 5,000, 3,000 ba 'yun? 5,000, 3,000, 1,000, 'di ba? Kung nung hindi niya napalago, 'di ba? Yung isa, 'di ba, na tinago niya lang sa ilalim. Kasi may regalo din siya eh. Pinaniman din siya ng Panginoon, binigyan din siya ng puhunan ng Panginoon, pero hindi niya pinalago. Dahil ang tingin niya, ang Diyos daw, kumukuha daw siya ng bagay na hindi kanya. 'Di ba? Walang tinatanim ang Panginoon na hindi napapabayaan niyang mawala sa iyo unless nagdesisyon kang pabayaan mo. Katulad nung nagtanim na yun, dinanim niya sa ilalim. Pero yung isa, di ba, na pinalago niya, hindi ba dinagdagan pa ng Diyos? Kaya kung yung mga regalo natin, yung mga buhay natin, di ba, ay pinalalago natin, pinababurn natin, lalo sa Panginoon, pag-win ng mga soul na yan, lalo tayo mag-i-invest sa Lord. Nag-i-invest tayo spiritually, yung mga soul na dinadala natin sa paanan ng Diyos, yung asawa mo, yung pamilya mo, yung mga anak mo. Diba? Yung mga kaibigan natin online. Kapag nawawala na yung desire mo na mag-win ng soul, diba? Naaandap-andap na yung oil mo. Pag okay ka na, naghahanap buhay ka na lang, wala ka nang iniisip, kundi pagkain ninyo araw-araw. Diba? Baka yung oil mo, pabawasan ng pabawas. Amen? Nawa, pagkalooban po tayo ng Panginoon ng mga mata
na makita yung mga bagay na hindi natin nakikita dahil walang ilaw. Yung mga tao na wala pang ilaw ngayon, diba? Bigyan tayo ng mata ng Diyos na makita sila na wala pa silang ilaw at magamit tayo ng Panginoon. Kasi ang ilaw, nagliliwanag lang sa darkness. Kaya even darkness, we need darkness to see the light. At kailangan tayo ng mga tao na may darkness pa ang buhay, na nagdidilim pa ang buhay, na hindi pa nila nakikita yung Panginoon. Kaya nga ang salita ng Diyos nagkakaroon lang ng resulta at rema sa atin, di ba? Kung ito ay nagmamanifest sa buhay natin at inuunawa natin. Excited pa ba tayo na marinig yung salita ng Panginoon? Yung mag-aral ng salita ng Panginoon? Kailangan excited tayo para lagi tayong alive na mag-ilaw. Diba? Kasi we need oil. Diba? Hindi tayo kailangan ng Diyos. Sa totoo lang. Oil don't need lamp to light up. Hindi niya kailangan ng lampara para mag-ilaw. Diba? Okay lang na hindi niya kailangan ng tao. Kaya niya mag-ilaw because He is the greatest light. Without you, He is the greatest light. That is the Word of God. Without the lamp, without the body. Diba? Sabi ko, nagre-represent ang lampara ng body ng tao. Without the body of the man. Diba? Pwedeng mag-ilaw ang Diyos. Kasi Diyos siya. Yung kapangyarihan niya, maghahari pa rin without you. Kaya nga hanggat may buhay ka, gusto ng Lord na makita mo yung purpose mo dito sa mundong ito. Kasi itong 10 virgin na to, sinabi ko nga po sa inyo, nasa loob to ng church. Pero dahil na-consume nila sa mga walang kwentang bagay, di ba? Naubos. Nag-andap-andap. Amen? Kaya ang oil can produce light kahit wala ka. Di ba po? Kaya napakahalaga na alam natin yung purpose natin. There's no purpose in light kapag walang darkness. Wala tayong purpose sa mundong ito. Kaya nga tinawag niya tayong ilaw at asin sa mundong ito kung hindi naman natin nahanapin yung kadiliman. Yung mga taong nadidiliman, yung mga taong wala pang pagkakakilanlan sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat ma-confuse sa manifestation ng Diyos sa buhay natin. Kung ikaw ang ginamit ng vessel ng Panginoon, di ba? He used darkness to see the light. Ginamit niya ang dilim para makita tayo. At gagamitin ka niya sa mga tao para makita tayo na nagliliwanag. Amen? Kaya, huwag tayong maging hangal na katulad ng 10 virgin, yung 5 10 virgin na yon. Na they receive grace. Sabi ko sa inyo, yung number 5 is representing grace. Propesya ng number 5 is grace. They receive grace. Yung 5 na yon. And even yung 5 wise, they receive grace. Pero hindi nila nagamit ng tama. Natutulog sila ng payapa. Diba? Hindi nila alam kung kailan darating ang Panginoon. At ikaw din ganun ka. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin sa kapwa mo Kristiyano, di ba? Na bigyan naman ninyo ako ng konting langis. Aandap-andap na ang aking ilawan. Hindi, kasi magsasubmit ka sa Lord na mag-isa mo. Magsasubmit ka. Magsasubmit ka biyan mag-isa, hindi kasama si Mama. Di ba? Magsasubmit tayo, bawat isa tayo. Magsasubmit tayo sa Panginoon. Diba? Hindi pwedeng i-share sa'yo pagdating ng panahon. Ansan na? Darating na. Andyan na yung Diyos. He is coming. Pag tumunog na ang trompeta. Diba? Ang prophetic sign ng trompeta, sometimes they are angel. Kapag umawit na sila, kapag nagsalita na sila, darating na ang prinsipe, darating na ang Diyos, darating na ang bride. Darating na ikakasal.
'Di ba? Kaya nga sabi niya dito, mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili kayo. 'Di ba? Para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. 'Di ba? Ibig sabihin may nagbigay ng lampara, may nagbigay ng oil. 'Di ba? May nagbigay ng ilaw. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, may cost, may halaga yung nagbigay. May cost. Amen? May halaga yung nagbigay, may halaga yung langis, may halaga yung lampara. Kasi may nagbayad nun. May pinako sa krus. Kaya ka tinawag na anak ng Diyos. 'Di ba? Kaya ano nangyari? Lumakad yung limang dalaga. 'Di ba? Bumili sila ng langis kasi paandap-andap na. Kaya habang wala sila, 'di ba? Okay sila. Habang wala sila, dumating na ang lalaking ikakasal. Kaya ang 5 nakahanda lang. Nakahanda 'di ba? Nakahanda, they are prepared. Yung nakahanda lang ang pumasok. 'Di ba? Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. May pintuan, kapatid. May binubukas na pintuan at may sinasara. Katulad ng barko ni Noah, ang Diyos ang nagsara noon, hindi si Noah. 'Di ba? Pagkatapos nung dumating na yung 5 hangal, 'di ba, na hindi naghanda kung ano-anong ginawa sa mundo, sinayang niya ang pagkakataon. Puro panlabas ang pinapakita, puro pakitang tao ang pinapakita. Sumisigaw ng papasukin ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. 'Di ba? Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Amen? Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Kahit hindi pa dumating yung rapture. Darating siya, susunduin ka niya, hindi mo alam. Pwedeng pagtulog mo, hindi ka na magising bukas. Pwedeng naglalakad ka lang, mangingisda ka lang, pwedeng masagasaan ka. Tamaan ka ng kidlat, you never know. Hindi mo alam kung anong kamatayan ang magbibigay sa atin, kung ano ang magiging kamatayan natin. Pero isa lang ang sinisiguro ng Panginoon. Kung tayo ay naging matalino, ginamit natin, at nag-rely tayo sa gawa niya, sa finished work ng Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi tayo dapat matakot. Pero mag-ingat tayo. Kasi baka sa pagliliwaliw natin at sa paggawa natin, paglilibang natin sa mundo, nauubos na yung kapangyarihan, nauubos yung oil, nauubos yung, kaya wala tayong ilaw, hindi tayo makita ng Panginoon, hindi niya tayo nakilala. At siya mismo magsasabing, sino ka ba? Hindi kita kilala. Kasi bakit hindi nakita yung ilaw mo? Hindi niya nakita nag-ilaw. Kasi hindi niya nakita na nagamit mo yung kapangyarihan binigay niya sa'yo para sa purpose mo sa mundong ito. Purihin pa ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we praise you. Maraming salamat po, Ama, sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin. Patuloy mo kaming tulungan at turuan, Panginoon, na maging powerful, Panginoon, sa mundong ito, na makapagtanim kami, Panginoon, at maging devoted kami sa iyo. Makita mo, Panginoon, yung purpose namin, Lord God. Hallelujah. At wag namin magawa, Panginoon, yung mga issue sa loob ng church, Lord, yung mga drama, mga chismis, Panginoon, na hindi mo nagugustuhan. Lord, hangarin namin, Panginoon, na makita namin yung mukha mo, na masabik kami sa'yo, mabago yung bawat panalangin namin, magkaroon kami ng tamang intimacy sa'yo, Panginoon. Maging makapangyarihan na aming mga salita, Ama. Lord, tulungan mo kami na maging isa tayo sa isip, sa puso, Panginoon, at sa gawa. Tulungan mo kami na magkaroon ng takot sa iyo. Kung meron kaming fear at takot, Panginoon, yun lang pong maging takot sa iyo, ang maging takot namin. Hindi kung anong bagay sa mundong ito. Hindi sa sakuna, hindi sa shortcoming, hindi sa mga financial breakthrough, Panginoon. Lord, hindi sa mga bagay na nagaganap sa buhay namin, dahil alam namin na hindi ka magkukulang, dahil dakila kang Diyos, tapat ka sa aming mga buhay. Lahat ng bagay is all work for good
sa lahat na nagmamahal sa'yo. Turuan mo kaming mahalin ka para makita namin na lahat na nagaganap sa buhay namin, Panginoon, ay pagmamahal mo din na magtutuwid at magpapalago sa amin para sa hinaharap, Panginoon. Para sa kinabukasan na meron kami, para sa buhay na walang hanggan na nakahanda para sa aming lahat sa iyo. Tulungan mo kaming maging matalino. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging powerful ang aming prayer at hindi vain, Panginoon, or empty, Lord God, in Jesus' name. Panginoon, tulungan mo kami na mag-speak life sa mga tao, Panginoon, sa buhay namin, Ama, at sa mga tao sa paligid namin, Lord God. Na hindi lang kami nakakapagpahayag ng mga salita mo, kundi may mga kaluluwa kami nadadala sa paanan mo. Na maging consistent ang pagiging obedient namin sa'yo. Na hindi ka lang isang araw Diyos namin. Na kinabukasan hindi ka namin Diyos, kundi araw-araw maging Diyos ka namin, na araw-araw panabikan ka namin, na araw-araw makasama ka namin, Ama. Purihin at dakilain ang iyong pangalan, O Diyos. Salamat po sa mensaheng ito, Ama. Salamat na pinili mo kaming maging vessel mo, na maging lampara, na magsibulong lampara sa mundong ito. Salamat, Lord, that you're pouring your oil sa mga oras na to sa bawat isa sa amin. Lord, patawarin mo kami. We repent our mind, na baguhin mo kami. Purify us, sanctify us, Lord. Mold us, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Ama, sa mensaheng ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat sa pangalan na aming Diyos na buhay. Amen and amen. Glory to God, and God bless po sa bawat isa.